What's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so meron pinadala sa atin dito na module amplifier from Mindanao. Ayan, so familiar kayo sa sa itsura ng amplifier na to mga idol. Ayan. So ito po ay module ng Gladiator 10K. So alam na, pag pinadala sa atin dito sa Iloilo ay gustong palakasin ni Sir yung kanyang amplifier. Ayan. So pag nag-revise tayo dito sa Iloilo mga idol, pag outside Iloilo kayo, Bacolod, Mindanao, Manila, pwedeng module lang po yung ipapadala ninyo sa akin. Ayan. So si Sir, pinadala niya sa akin via JNT. Ayan. So for revise po ito mga idol. So hindi na lang natin dito tatanggalin yung styrofoam dahil wala na naman tayong ginagalaw dyan sa kanyang differential amp. Yan. So dito tayo gagalaw sa kanyang limiter dahil yung puwersa ng amplifier natin ay nakadepende dito mga idol sa limit. So kung hanggang kailan yung ibabato ng signal ng limit natin. Okay? So dito lang tayo gagalaw. Ayan. So gagalawan natin dito. Revise lang natin ng konti. Ayan. Tapos na. Ganon lang siya kada mag-revise nito mga idol. Pero medyo ingat-ingat lang po tayo sa pag dito kasi dahil konting lang natin dito, konting pagkakamali, maaaring apektuhan yung amplifier natin. Lalong-lalo na sa ganito mga design, medyo sensitibo yung design ng amplifier na ito mga idol. Malakas siya pero napaka-sensitive din sa oscillation mga idol. Ay, so napakaganda ng bagong board ng Gladiator 10K mga idol. So siya, kulay gold na siya. Ayan, gold na gold talaga mga idol. Ayan. So yung stepper nito nandyan siya. Ayan. So bali naka 3 stepper po ito mga idol. Okay. Ayan. So sa ngayon, yung naghahari sa mga class ng amplifier dito sa atin ay itong mga Class H amplifier. So sila yung naghahari pagdating sa lakas, sa performance dito sa atin. Sa battlefield, when it comes to durability, may laban din compare sa ibang mga class ng amplifier. So syempre, yung ibang class naman kasi iba naman yung nila iba naman yung target. Halimbawa sa class class TD, yung mga class na yan ay yung target nila is yung efficiency ng amplifier. So dapat mataas yung efficiency. Ganon yung target nila. Okay, so ayan, ito yung mga class H natin, lang naman to. Upgraded kumbaga ng mga class A, class EB amplifiers, class G. Katulad sa class G. So class H, class G, medyo silang dalawa, medyo magka-partner sila. Okay, so ayan, so sa mga class A kasi amplifier, so sobrang init, so kaya ginawa ng class H. O ginawa pa siyang class EB. So to less ng heat, no? Ng heat. So ginawa siyang class AB. So after class AB, medyo mainit pa rin. Ayan, so nag-design na ng class G at saka class H. So pero yung ngayon is yung sikat class H talaga. Ayan, so high efficient din yung class H. So para maging efficient siya, nagdugtong tayo ng stepper. Ayan, step by step dinivide yung supply, kung ilan yung supply natin. So dinidivide siya every stepper. So ganun yung nila para maging high efficient yung amplifier natin. Tapos gumamit ng maraming mga power transistor. So yung advantage pag maraming power transistor, syempre malilesen yung heat sa mga power output. So ganun siya. So class TD. So class TD, class D, the same sila ng target. So high efficient yung target nila. So nag-additional sila ng mga cores.
So si class TD, so yung standby mode niya dyan ay binaba nila sa 6.3 volts yung standby dito sa sa mga power transistor pag naka standby mode. So kusa lang siya magtataas pag gumagana na yung amplifier, pag nagpihit tayo ng volume, pag tumataas yung gain, tumataas din po yung yung supply sa mga power output. Unlike sa class H, ito mga class H, meron siyang standby voltage. Halimbawa, pag nag-supply tayo ng yung high rail natin is nasa 135 volts. So meron tayong standby dito na 45 volts sa low rail natin. Ganun lang po. Yan. So mas mataas lang nga yung damping factor ng mga class H amplifier, kaya mararamdaman mo talaga pag bumato siya ng yung sub niya matigas, at saka ramdam mo talaga pag bumato siya. So ayan, magta-try ako ng class TD amplifier. So ito yung ko, ipapasilip ko lang ng konti. Ito po yung layout ko. Ayan. So class TD engine type. So ito naman po yung core na gagamitin ko dyan. Ayan. So abangan na lang kung mapagana natin. So hopefully mapagana natin. Although si class H at saka si class TD, yung main amp nila the same lang yan, class AB lang yan. So si class D naman iba talaga yung pagkaka-design ng class D. Pero si class TD, yan tinatawag na siya class TD kasi yung tinatrack niya doon yung class D. Tracking class D yung tawag dyan sa kanya. So engine type. So si class TD meron pa siyang current buffer at saka voltage buffer sa tinatawag. So si class H isa lang, voltage buffer lang po yung sa kanya. So kasama na rin dito siguro yung current, kasi kung ilan yung current doon sa transformer natin, so ganun din po yung supply dyan Yan. So magkaiba lang sila sa waveform pag sinukat natin sa oscilloscope. Yung class H square wave yung makukuha natin pag nagsukat tayo dito sa rail. Yung supply na makyat square wave, square wave siya. Unlike sa class TD is sine wave po yung yung makukuha dyan. Sine wave at saka walang square wave, pero yung flat na supply dyan, halimbawa 6.3 flat, kusa lang siya maakyat lang siya ng ganon, hindi siya mag-square, aakyat lang siya. Kasi siya ng variable type na power supply. So maganda rin siya mga idol. So very efficient din si class TD. So kunting power lang yung gagamitin natin, less power and more power yung ilalabas niya. Ayan, so maraming salamat mga idol. I-revise ko lang to. Diyan pa yung isang yung isang piraso. I-revise ko lang to tapos send back na sa may-ari. So from Mindanao pa. So ayan, maraming salamat sa tiwala, sir. Thank you mga idol.